Noong hapon ng Pebrero 5, 2026, dumating ang mga deputy sheriff sa isang medical na emergency sa isang tahimik na kapitbahayan sa Tennessee at nadatnan nila ang isang eksena na agad naging investigasyon ng pagpatay. Sa loob ng bahay na yon ay naroon ng isang lalaki na nagngangalang Deron Lee, isang dating linebacker sa NFL. May mga kwento sa sports na sumusunod sa isang pamilyar na daloy. May pag-angat, may pagsubok, at pagkatapos ay unti-unting nawawala sa limot. At sa loob ng ilang panahon, parang ganun na nga ang kwento ni Lee. Isang bihasang atleta na hindi natupad ang potensyal na ipinakita niya noong kolehiyo sa propesyonal na karera. Ngayon, mas madilim na ang kwento dahil si Deron Lee ay hindi lang dating football player na nabigong magtagumpay. Isa siyang lalaki na nakakulong ngayon at nahaharap sa kasong first-degree murder. Paano napunta ang isang tao mula sa paglalaro sa NFL tuwing linggo hanggang sa pagharap sa paratang ng isang napaka-brutal na krimen makalipas ng 10 taon? Para maintindihan ito, balikan natin ang simula. Ara, simulan na natin. Nasa Elite 100 ako sa Indiana. Tama ba ang tawag doon? At ako ang nanalo bilang pinakamabilis na tao. Nanalo ako bilang pinakamabilis na tao sa mundo. At hinding-hindi ko yon makakalimutan. Maganda ang araw ko. Ako rin ang pinakamabilis na lalaki doon. Medyo ironic kasi mabilis na talaga ako ngayon. Marami akong alaala pero yun talagang naaalala ko. Lumaki si Deron Lee sa New Albany, Ohio. Mula pagkabata, halata nang may espesyal sa kanya. Sikat na football player si Deron Lee sa New Albany High School at inalok siya ng Boston College, Duke, Illinois, Purdue at Minnesota. Pinili niyang manatili sa Ohio at maglaro para sa Ohio State. Doon, naging isa siya sa pinaka-explosive na linebacker sa bansa. Umabot sa rurok ang college career niya sa 2015 Sugar Bowl semifinal ng college football playoff kontra Alabama. Sa PT to, tackles at 2 sacks si Lee ang napiling defensive MVP ng larong yon. Isa itong signature performance na nagpakilala sa kanya sa mundo ng football. 11 araw pagkatapos, nakuha ng Buckeyes ang pambansang kampionato kontra Oregon. Sa pagkakaroon ng singsing ng pambansang kampionato sa kanyang daliri, nagpasya si Lee na lisanin ng maaga ang Ohio State at magpahayag na sasali sa 2016 NFL Draft. Ang susunod na yugto ay ang NFL Combine, isang linggong pagsusuri kung saan sinusuri ang mga manlalaro sa physical na pagsubok, medical na eksaminasyon at panayam ng mga koponan. Napabilib ni Lee ang mga scout nang tumakbo siya ng 40-yard dash sa 43 segundo. Kahanga-hangang bilis ng linebacker, mas mabilis pa sa maraming NFL wide receiver. Pinili siya ng New York Jets bilang ika-20 sa kabuuan sa unang round at pinapirma siya sa isang 4 na taong kontrata na nagkakahalaga ng humigit kumulang $10.28 milyong na garantisado. Dumating na ang sandaling ito. Naisip mo ba habang nasa green room at hinihintay, tawagin ang pangalan mo na parang ang layo na ng ngarating mo? Oo, nakita mong may ilang lalaki tulad ni na Joey at Zeke na napipili. Doon ko talaga na-realize. Parang, alam mo, malapit na matupad ang mga pangarap mo at malapit na mabuma ang lahat ng pinaghirapan mo. At alam mo, minsan hindi ko talaga maipaliwanag sa salita. Pero nung natanggap ko yung tawag na yun, sobrang saya ko talaga. Ngunit ang unang taon niya ay hindi kahanga-hanga. Ayon sa Pro Football Focus, siya ang may pinakamababang grado bilang rookie linebacker sa liga. Nang sumunod na taon, niranggo siya ng parehong kumpanya na ika-87 sa 88 kwalipikadong linebackers. Noong 2018, nasuspinde siya ng 4 na laro dahil sa paglabag sa PED. Sa kabuuan, naglaro siya sa 43 sa 64 na laro para sa Jets. Nagtala ng 4 na sacks, 3 interceptions at 241 tackles. Naglaro rin si Lee sa ilang koponan gaya ng Kansas City Chiefs. Bagamat miyembro siya ng organisasyon noong 2019 na season ng kampeonato, hindi siya naglaro sa playoffs, pero nakatanggap pa rin ng Super Bowl ring. Natapos ang karera niya noong 2021 matapos ang daling maglaro sa Buffalo at Las Vegas. Kahit may mataas na inaasahan, hindi siya nakapasok sa Pro Bowl, nanalo ng malalaking parangal,
o nagtapos man lang malapit sa tuktok ng liga sa anumang estadistika. Pagkatapos ng karera niya sa football, muling lumabas sa balita si Lee. Hindi dahil sa football, kundi dahil sa isang mas nakakabahalang bagay. Pagsapit ng 2026, wala na si Lee sa NFL at nakatira na siya sa inuupahang bahay sa Ottawa, Tennessee, malapit sa Chattanooga. Noong panahong iyon, may relasyon siya sa isang babae na ang pangalan ay Gabriela Carvalho Perpetuo. Hindi pa malinaw kung paano nagkakilala ang dalawa, pero nung unang bahagi ng Pebrero, magkasama na sila ng 10 araw sa bahay sa Ultiwa. Si Gabriela, na kilala ng kanyang pamilya at mga kaibigan bilang Bella, ay isang 29 na taong gulang na babae na puno ng kabaitan at ambisyon. Inilarawan siya ng kanyang mga magulang bilang isang likas na palakaibigan na palagay agad sa kahit sino. Lumaki si Bella sa Massachusetts at lumipat ang pamilya niya sa Florida nang siya'y 15 kung saan siya nanirahan. Kalaunan bilang dalaga, lumipat siya sa New York City para pasukin ang clinical journalism, nakit sa pagkukuwento tungkol sa medisina. Ngunit nagbago ang tawag niya sa buhay. Napangtanto niyang ang tunay niyang gusto ay makasama ang mga pasyente sa silid, hindi lang magsulat tungkol sa kanila mula sa labas. Nag-enroll siya sa kursong nursing sa kolehiyo para maalagaan ang mga bagong silang nasanggol sa mga pinakamasilang oras ng buhay nila. Mahabagin at masigasig siya, at 3 buwan na lang bago siya magtapos. Pero noong Pebrero ng 2026, biglang naputol ang kinabukasang iyon. Bandang 1:30 noong Pebrero 5, may natanggap na tawag sa 911 mula sa bahay ni Deron Lee sa Snow Cone Way sa Ottawa. Sinabi ni Lee sa dispatcher na hindi na humiinga ang kanyang kasintahan at ginagawa na ang CPR. Ipinasa sa mga deputy ang tawag bilang medical na emerhensya. Pero pagdating ng mga pulis sa bahay, ibang-ibang ipinakita ng eksena. Natagpuan ng mga deputy si Bella na nakahandusay at walang malay sa sahig ng sala, at tinutulungan na siya ng mga tauhan ng EMS sa lugar. May mga kapansin-pansing sugat siya na agad nagdulot ng pag-aalala. Diretso ang paliwanag ni Lee. Nagising siya at nadatnan si Bella na walang malay sa sofa. Habang umiikot sa bahay, lalong lumakas ang hinala ng mga pulis sa kanilang nakita. Walang bakas ng pilit na pagpasok. Nagkalat ang mga basag na bubog sa kusina. Natagpuan ang dugo sa iba't ibang bahagi ng bahay, sa mga pader, sahig at maging sa hagdanan. At naiwan ng mga panlinis sa mga walang saysay na lugar na nagbigay hudyat sa awtoridad na may nagtangkang maglinis ng isang bagay kamakailan. Hindi ko alam, wala akong ideya. Salamat, nasa itaas lang ako kanina. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Saan siya nakatira? Hindi ko alam. Gusto ko. Nasaan ang dumot niya? Hindi, tayo ay... Nasaan ang dumot? Alam ko. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Alis na tayo, di ba? 3. Sige po, sir. Hindi, namamatay ito. Pwede akong tumambay. Pupuntahan kita. Sige, sige. Salamat. Saan si partner? Nang inaral ng pulisya ang dami at lokasyon ng dugo, hindi ito tumugma sa kwento ni Lee. Hindi ito larawan ng lalaking nagising at nakita ang kasintahan na di tumutugon. At pagkatapos ay nariyan si Lee mismo. Inilarawan siya ng pulis bilang balisa, kinakabahan, at hindi makapagpaliwanag ng nangyari sa bahay. Sa oras na yon, humingi ng paglilinaw ang mga deputy kay Deron Lee. Ako. Alam natin yan. Alam tayo mag-uusap habang sila'y
Ano bang nangyari? Sabi mo natutulog ka dun sa taas. Oo, natutulog ako. Sige, bakit hindi niya alam mo nakita natin? Kung di ko alam. Sinabihan ko siya na kailangan niya maligo. At yun lang, tulog na ako na sa oras na yun. Doon ako. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Sige. Sige, anong nangyari? Binabahan namin ang banyo dahil naiwan bukas ang bintana. Inulit pa namin ito sa bahay kaya sumabog. Nilinis ko lang bago ako natulog. Sige, akala ko bababa siya at tatapusin yun mula sa mga magulang na yun. Pero pagbalik ko, ito na ang nangyari. Ayos lang ba siya? Sige, ipaliwanag mo ang nangyari. Nagyelo ang bahay dahil bukas ang bintana. Sinabi ko na iniwang bukas niya kaya nangyari yun. Para sa atin, kung isasara mo ang bintana, buksan mo rin ang heater. Parang ganun lang, siguro yun. Yun lang. Ayos na lang ba? Pinagtatrabawan pa nila yun. Ano apelido? Perpetua. I spell that P-E-R P-E-T. Ano ang first name? Gabriel. G-A-B-R-I-E. Sige. Ayos ka lang ba? Si. Alabing siyam, isang libo siyam, na raan siyam na putahan niyo. Hindi ko alam yun, pero alam ko, parang nung nakarang linggo, sa ikalawang taon namin sa sekundarya, may sarili siyang klase ng Batman. Alam ko kasi nahuli ko ang sarili ko dati na gano'n din ang nangyari sa akin. Parang yun ang naging dahilan ng bigla akong pagkilos. Pero hindi ko alam kung ano nangyayari kapag maliligo siya ng matagal. As in, sobrang tagal. At wala naman talaga akong problema doon. Ang ganda ng banat mo. Bibigyan pa kita ng mas graphic na palabas. Hey baby! Nakikita ko yung supper bosses. Diyos ko. Ano ba ang hinahanap ko? Nakahanap ako ng malaking block. Pwede ko silang sinilip para doon. Jesus, may anak ka bang nag-aaral? May anak pa kami. Wala po, sir. Alam mo, may mga anak ako, kaya kailangan kong sabihin sa'yo, nabarili ng isang bata, direkta mula sa bus o kung ano man. Hindi. Diyos, kung hindi. Hindi ko alam. Bakas, Scott. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano, buntis siya. Hindi ko alam, sinusubukan niya mabuntis. Uminom ba siya ng gamot? Hindi. Sige, naiintindihan ko. At kailan mo huling nakita si Gabriela? Kailan mo siya huling nakita bago mo siya natagpuan na ganito? Oy. Kailangan ko pang ibigay sa partner ko. Kinukuha ko lang natin yung promotion at gagawin ko ito para sa'yo. Ginagawa ko ng araw nito. Mas maganda ito.
Uy, hindi ko alam kasi nakikita ko yung maliliit ng bola. Yung maliliit na bola sa burol na meron siya dun sa taas. Yun, ewan ko. Hindi ko nga alam na meron siya na. Tinatago niya sa likod niya. Tinatago niya sa likod niya. Nakita mo ba siya dun sa likod? Pakiusapin mo ako para malaman ko. Salamat, ipagpapatuloy namin yan. Hindi, yun ang sinasabi ko. Diyos ko. Ano patagal yun? Teka, medyo nahuli akong dumating dito, kaya sabihin mo sa akin kung anong nangyayari. Bumaba ako, nagising ako, at nakahiga na siya sa sofa. Nasa sofa na siya nung bumaba ako. Pero baboy, hindi ko alam kung bakit at pababa siya. Yun ang sinasabi ko. Kaya nung bumaba ako, nakahiga siya sa sofa, sa tabi ng anak kong babae. Tapos sabi ko, uy, parang ako lang din. Tahimik siya kaya tinawag ko agad. Tinanong ko, anong nangyayari? Nagigising na ako. Ano to? Anong nangyayari? Ang tagal kong natulog. Parang tulog na tulog ako. Iniisip ko, di ko alam anong nangyayari. Dumudugo ba siya? Anong meron? Dumudugo ba siya? O ba? Oo. Sa totoo lang, hindi ko siya nakita kanina. Ay, hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko alam. So, ano ang... May dugo na tumutulo pababa ng hagdan, kaya siguro siya yun. Sa likod ng tindahan, hindi ko alam kung may libro doon. Hindi ko alam kung natulog siya sa tabi ng mga tao o sinusubukan bumaba. Hindi ko narinig. Parang hindi mo talaga maririnig ng maayos. O, nakahiwalay ba kayo ng kwarto? Oo, pumupunta kami sa dulo na ikatong kwarto. Hindi ko alam kung siya, pero parang akala niya wala akong alam nung pumasok siya dito. Parang, ano, pinasikaso pa rin nila siya. Hold on, the Russians, because let's see how they do this. He just got like made a comment about, I don't know if she died, she died there, I think she died in the shower downstairs. There's blood, handprints and bloody handprints on the walls of the ship. Just, they're very appalled that just do all that by yourself. You don't let it, you need to just hang them in a car or something. Supreme Court is too seriously, I want to work this, yeah. Kaya ako, parang very... I was asleep at one time. Sige, kailan mo siya muli nakausap? Pinag-usapan ka niya, kinausap kita kahapon ng gabi. Kaya sa kanya? Mas palagi ito, tulad ko ito malaglag. Ay, hindi ko magalaw si Brandon. Kailan ka umuwi? Nasa proseso na ako at itong nangyari. Pero sobra yon. Malayo siya sa kanya. Oo, malayo pa rin siya sa kanya. At pagkatapos, ay bumalik ako at sabi ko, huwag. Pinalagay natin siya sa kotse, aalis na tayo. Sige. Kailangan natin palabasin ng mga tao. Isinailalim sa kustodiya si Lee habang pinoproseso ng mga awtoridad ang pinangyarihan. Gumamit ang forensic technician ng Blue Star na katulad ng luminol. Lumabas sa pagsusuri na may nilinis na dugo sa ilang parte ng bahay. Indikasyon ng pagtatangkang pagtakip ng ebidensya. May mga dugom nakita sa bahay at sa sasakyan sa garahe na posibleng senyales ng pagkalat ng karahasan sa iba't ibang kwarto. Sa isang kwarto, nagpakita ang Blue Star reaction ng nakakabahalang tanawin. Mga bakas ng kamay ng tao na nakabaon sa karpet. Napansin ng mga investigador na ang mga bakas ay tila nagpapakitang idinidiin ng isang tao ang mga kamay niya sa sahig, na para bang pilit niyang itinutulak ang sarili, pataas o gumagapang palayo. Sa bidyong ito, hindi po opisyal na kinukumpirma ng awtoridad kung kanino ang mga bakas ng kamay. Ayon sa affidavit ng pulisya, may palatandaan ng pisikal na pakikipagbuno si Lee. Initala ng mga investigador ang mga sugat sa muka, kamay at dibdib niya.
May dugo ring nakita sa loob ng cellphone case. Kinuha ang kanyang telepono at damit bilang ebidensya. Nakababahala ang natuklasan ng mga investigador sa katawan ni Bella. May sugat sa tiyan na akma sa pinsalang dulot ng saksak. Malubang pasa niya sa ulo, paligid ng mata, at nabali pa ang leeg. May mga pasa sa kanyang mga braso at katawan, at marahil ang pinaka nakakatakot, natagpuan ng tila kagat ng tao sa kanyang balikat. Dinalang katawan niya sa Hamilton County Forensic Center para sa autopsy. Lumabas na si Bella ay namatay dahil sa blunt force trauma sa ulo. Siya ay 29 na taong gulang. 3 buwan na lang siya bago graduate. Buong buhay pa ang nasa harap niya. Dahil sa dami ng forensic na ebidensya, sapat na ito para sa mga investigador. Isinailalim si Lee sa kustodya sa lugar at inaresto kalaunan ng araw na yon. Kinasuhan siya ng first-degree murder at pakikialam sa ebidensya at hindi pinayagang magpiyansa. Pero hindi doon sa bahay sa Tennessee nagsimula ang kwento. Sa katunayan, ang mga paratang ng karahasan na may kinalaman kay Duran Lee ay nagsimula pa ilang taon na ang nakalipas. Abang sinusuri ng mga investigador ang nakaraan ni Lee, nalaman nila na siya ay kasalukuyang nasa probation sa 2 estado, Florida at Ohio. Noong 2017 sa ikalawang season niya sa New York Jets, kinasuhan si Lee ng isang babae sa New Jersey dahil sa umani pag-atake sa isang house party mas maaga nung taong yon. Itinanggi niya ang paratang at ibinasura ang kaso. Noong Abril 2023, kinasuhan si Lee ng domestic violence at pananakit na nag-ugat mula sa 2 insidente. Isa noong Oktubre 2022 at ang isa pa noong Abril 2023. Nasangkot ang ina ni Lee sa insidente noong 2023. Sabi ng pulisya ng Dublin, Ohio, isang saksi ang tumakbo paakyat ng marinigang mga sigaw at nakita si Lee sa ibabaw ng kanyang ina na nakataas ang kamao. Inila siya ng saksi palayo. Ayon sa ina ni Lee, itinulak siya sa pader, pinatumba at paulit-ulit sinuntok sa muka. Umamin si Lee ng kasalanan noong 2025 sa mas magaan na kasong tangkang pananakit. May 90 araw na sentensya siya, pero 88 araw ay suspendido, kaya halos 2 araw lang siya nakulong. Milagay siya sa probation hanggang Pebrero 2027. Noong 2022 isang babae ang nagreklamo na hinagisan siya ni Lee ng telepono na tumama sa ulo niya at nagdulot ng pagdurugo sa tainga. Ayon sa ulat, hinawakan ni Lee ang babae sa leeg at sinuntok ang unan malapit sa ulo nito, kaya nagkaroon ng pulang marka sa leeg. Malinaw na may nabubuong pattern at gagamitin ng mga investigador ang kasaysayang ito sa paunang pagdinig kay Lee. Let's go ahead and bring out Mr. Lee. Alright, how's our signal? We good? Sige, narito tayo para sa docket number 2,6,151 at 51. First degree murder, docket number 2,6,152 at 52, pakikialam o paggawa ng ebidensya para sa paunang pagdinig. Darren Alexander Lee. Noong Marso, si Lee ay dumalo sa paunang pagdinig kung saan ibinunyag ng mga investigador ang nakakabahalang detalye. Nalaman ng mga detective na humingi si Lee ng payo kay ChatGPT tungkol sa mga pinsala at paglok ng pulisya isang araw bago siya tumawag sa 911 matapos i-download ang datos mula sa kanyang telepono. Sa usapang ito, lumalabas bang nagbigay ng payo si ChatGPT kay Gene Only? Bigay sila. Okay. Ano ang sinasabi niya? Mula kay Xander Lee para kay ChatGPT. Ali, ano ang pisikal na palatandaan ng pinsala mula sa pagdulas o pagkahulog sa banyo o shower? Iyan ba ay sa ika-4 ng Pebrero? Ika-4 ng Pebrero, 2026 sa labing, 1,400 siyang naku. At alam mo ba kung ano? Sa hindi pagkakaunawaan na ito, siya ba ay tumutugon sa isang bagay na sinagot ni ChatGPT? Oh,
Naalala mo ba kung ano yon? Dulas o pagkahulog ang tawag niya sa mga publisher ayon sa sulat. Sumasagot siya, tinutusok ang mga kontrata ng buhay, tumatampisan man. Sumasagot si ChatGPT sa mga tanong niya. Nakalagay, oo, posible yon, pero mahahalagang pagkakamalian mo ngayon. Maaari bang magdulot ng mga pinsala o sugat ang pagdulas o pagkahulog? Oo, kadalasan nangyayari ito sa ilalim ng particular na mga kondisyon. Ano ang magiging itsura dito? Maliit na butas sa dugot, mukhang bilog o oblong na sugat. May konting dugo sa umpisa na mabiyak pagkatapos, parang tinusok pero hindi kutsilyo ang gamit. At sa iyong kaalaman, based sa pag-review ng mga mensahe ng buo at hindi lang mga piraso dito, katulad ba ito ng pag-uusap ni Gino Lee kay ChatGPT noong ika-4 at ika-5? Oo. Noong Pebrero 5, naalala mo ba na nakakita ka ng mga mensahe ni Gino Lee kay ChatGPT tungkol sa pagtawag sa Ning 11? Oo. Naalala mo ba ang nilalaman mo diba ng mga mensahe niyon? Paulit-ulit niyang gustong tumawag sa 911, pero gusto niyan makasigurado. Issue ito ng EMS at hindi ng police. Narito tayo sa pinakailalim ng ChatGPT. Nakikita mo ba kung saan nakasulat? Kung gusto mo, sabihin mo ito sa akin. Madalas ba mangyari sa ChatGPT na magtanong pa siya ng iba or mag-follow up sa mga mensahe? Oh, sige, at kaya? Tama ba, Chat? Sabi ni ChatGPT na pwedeng magdulot ng butas o punit na sugat ang mga pagkapulog. Kadalasan, hindi sila mukhang malinis na saksak ng kutsilyo. Mas mahalaga ang konteksto sa pattern ng pinsala kaysa sa butas. Sabi niya, kung gusto mo, tukuyin kung saan sa katawan, ilan at gaano kalalim at kalaki ang butas, pati ang mga bagay na malapit. Pwede kitang tulungan mag-double check kung tugma ito. Tingin ko yun ang ibig sabihin. I-check ko kung ito'y tungkol sa pagdadulas at pagkahulog o kung dapat pagsuriin. Muli, katulad ba ito ng ibang mga mensahe sa pagitan ni Gino Lee at ChatGPT? At ano ang sinasabi ni Gino Lee? Sumagot siya ng boo, itampian, loob, balakang. Naalala mo ba si Binibining? Nagkaroon ba si Perpetuo ng sugat sa tiyan o gilid ng balakang? Ano ang mga yon? May sulat siya ng saksa at pagkatapos sa balakang niya, hindi ko alam kung bahagi yun ng bisikleta. May sulat din siya ng saksa sa dita niya. Sabi ni ChatGPT, pwede mo sabihin sa akin kung gusto mo. Kaya, nagtatanong ba ng dagdag na impormasyon si ChatGPT sa kanya? Sige, at nakikita mo ba na? Sabi ni Xander Lee, ang may-ari, may pasa sa ibaba ng 2 mukhang saksak na sugat. Minister Lee, sinasabi sa mensahe na namamaga ang parehong mata niya. Sa dito. Iyan ay ika-4 ng Pebrero, 2026, 6:11, 64, 49. Ang susunod na mensahe mula kay ChatGPT ay nagsasabi, sige, itigil muna ang mga biro ng kalahating segundo dahil posible pa rin na namamaga ang parehong mata dahil sa pagkahulog. Pero pumapasok na ito sa teritoryo ng dapat ipasuri, hindi sa lagyan mo lang ng yelo. Naalala mo ba kung anong mensahe mula kay Gino Lee na maaari na din dahilan kung bakit sinabi ni ChatGPT sa kanya na itigil ang pagbibiro? Hindi ko alam. Hindi ko talaga masabi kung alin doon. Yung mga biro ay may pinagmulan. Hindi ko maalala. Familiar ka ba sa ibig sabihin ng LOL? Familiar ka ba sa ibig sabihin ng LMAO? Anong ibig sabihin ng LMAO? Ano ibig sabihin ng LOL? Sa alaman sa mga mensahe ni Gino Lee sa panahong ito tungkol sa mga pinsala sa isang tao, ginamit ba ni Gino Lee ang LMAO o LOL? Palagay ko ito na ang huli. Ano ang petsa? Nakalagay dito, 242,000. 26 sa 1,233.
Sabi niya si Sander Lee, ang may-ari, sabi niya na nagkalat ng dugo sa buong lugar. Tama ba yun? Matapos ang pagdinig, nakita ng hukom na may sapat na basehan at inilipat ang kaso sa grand jury. Kung formal na masampahan ng sakdal, si Lee ay sasailalim sa paglilitis sa Hamilton County at ang hurado ang magdedesisyon kung siya ay may sala o inosente. Kasalukuyang nakakulong si Lee ng walang piyansa habang nagpapatuloy ang kaso. Kung mapatunay nagkasala ng first-degree murder sa Tennessee, 3 sentensyang maaring kaharapin ni Lee. Ang parusang kamatayan, habang buhay na kulong na walang parole, o habang buhay na may posibilidad ng parole, ngunit kailangang makulong ng hindi bababa sa 51 taon. Habang tuloy ang kasong kriminal, nagsagawa rin ng sariling legal na aksyon ang pamilya ni Bella. Nagsampa sila ng civil case kay Lee, na itinuturong responsabal sa pagkamatay ni Gabriela at humihingi ng danyos. Iba ang proseso ng civil case kaysa criminal case. Hindi kailangang patunayan ng prosecutor ang kasalanan lampas sa makatwirang duda, na mas mahirap gawin. Sa halip, mas mababa ang pamantayan ng pagpapatunay dito at maaari itong umusad sa sarili nitong takbo anuman ang mangyari sa kasong kriminal. May bersyon ng kwentong ito na umiikot sa football tungkol sa isang promising na karera na hindi narating ang tugatog at sa isang manlalarong umabot sa NFL ngunit hindi sumikat. Nakakadismaya ang bersyon ng kwentong yon, pero hindi yon kakaiba. Madalas na hindi nagiging bituin ang ilang first round pick gaya ng inaasahan. Pero hindi yon ang kwentong tinatalakay dito. Sa bidyong ito, ikinukwento ang buhay ni Bella, isang dalagang lumipat sa kabilang panig ng bansa para tuparin ang pangarap na mag-alaga ng mga bagong silang na sanggol. At ilang buwan na lang ay mahawakan na niya ang diplomang iyon. Isang babae na, ayon sa lahat, ay nagpaparamdam sa mga tao sa paligid niya na sila ay napapansin at tinatanggap. Ikinuwento rin natin kung paano biglang natapos ang buhay niya sa inuupahang bahay na ilang linggo pa lang niyang tinirhan. Habang patuloy na umuusad ang mga legal na paglilitis laban kay Darren Lee, unti-unti pa ring binubuo sa korte ang buong larawan ng nangyari nung hapon na yon ng Pebrero sa Ottawa, Tennessee. Ang alam lang natin ay ito. Isang buhay na puno ng pangako ang nawala ng maaga. At ang lalaking dating pinapalakpakan tuwing linggo sa stadium ay nayo'y nakakulong, kinasuhan ng pagkitildit.